Hello, hello, hello. Magbasa na naman tayo ng salita ng Diyos. Sa Roma 1, verse 16. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sa mundong ngayon, maraming tao ang nahihiyang ipahayag ang kaniyang pananampalataya. Marami ang natatakot sa pangungutya o sa pagtanggi at sa mga pagsubok na maaaring harapin kapag sila ay tumayo para sa katotohanan. Ngunit sa Roma 1 verse 16, sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang mga magandang balita. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang ebanghelyo ni Lord Jesus Christ ay hindi isang lihim na dapat itago, kundi isang kayamanang dapat ipahayag. Ito ang nagbibigay buhay sa pagliligtas at nagpapalaya sa ating mula sa kasalanan. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo rin ay may lakas loob na ipangaral ang mabuting balita. Pagninilay-nilayan natin ito. Una, ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sa 1 Corinto verse 18, sapagkat ang mensahe ng krus ay kahalngalan para sa mga napapahamak, ngunit sa ating inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang ebanghelyo ay hindi lamang salita, kundi kapangyarihan ng Diyos na nagpapalaya sa mga alipin ng kasalanan. Ang bawat salitang nagmumula sa Biblia ay nagbibigay ng pag-asa, kagalingan at bagong buhay at sinumang nananampalataya. Pangalawa, huwag ikahiya ang ebanghelyo. Ayon sa Mateo 10 verse 32 to 33, ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sinumang itatakwil ako sa harap ng mga tao ay itatakwil ko rin naman sa harap ng aking Ama na sa langit. Maraming taong ipinahayag ng pananampalataya dahil sa takot ng opinyon ng iba. Ngunit ang ating pananampalataya kay Lord Jesus Christ ay hindi dapat itatago. Kung hindi natin ikakahiya si Lord Jesus Christ sa harap ng mundo, ipagtatanggol niya tayo sa harap ng Ama sa langit. Pangatlo, ang ebanghelyo ay para sa lahat. Ayon kay Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Personal na application sa ating mga talatang sinasabi. Maging matapang sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa pamilya, kaibigan at sa iba pang tao. Pangalawa, huwag matakot sa pangungutya ng mundo. Mas mahalaga ang pagsunod kay Lord Jesus Christ kaysa sa opinyon ng tao. Pangatlo, ipakita ng ebanghelyo na hindi lamang sa salita kundi sa gawa, maging halimbawa ng pag-ibig, ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Pang-apat,
patuloy na lumago sa kaalaman sa salita ng Diyos upang maging handa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Salamat at papuri sa Diyos. Panginoong, salamat po sa inyong Ebanghelyo na nagbibigay ng buhay sa pag-asa sa amin. Salamat sa iyong dakadagang pagmamahal at ang iyong anak na si Jesus, Lord Jesus Christ, na namatay para sa aming kaligtasan. Pinupuri ka namin sa iyong mga walang hanggang biyaya at kapangyarihan ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng tapang upang patuloy naming ipahayag ang iyong kabutihan sa aming buhay. Amen po ba? God bless us all. Ingat po lagi.